Magandang araw sa inyo lahat mga ka-G lovers. So matagal-tagal na rin bago tayo maka-upload. So may ayusin tayo dito, over voltage. So sumobra pa sa voltmeter yung voltahe niya. So nasa 400 plus na yata to. So aalamin natin to mga ka-G lovers kung bakit to ganito. So medyo malaki to, mabigat nga siya. Nasa 5 kilowatts yata to. Tapos made in Japan. So may nakalagay yan dyan, Japan. So titingnan natin to, aalamin natin. Nung binuksan natin, ito yung makikita natin dito sa loob. So yan yung mechanical niya. Ito yung ano niya, breaker, transformer na servo. Yan. Bali nung trinay natin kanina yung mga ka-G lovers, nung trinagin ko siya, bali gumalaw ng konti yung motor niya, servo, pero hindi totally talagang gumalaw. Nahahanapin niya yung voltahe. So sabi ko baka dito yung problema sa board na to. So ang ginawa nga natin ay tinagal natin to. Tapos nag-check ako dito mga ka-G lovers. Yan. So una ko muna nang chinik dito yung ano niya, yung diode. So chinik ko yung diode na signal diode yata yan o sinner. So parang ganun, basta chinik ko siya. Pero yung bridge hindi ko na chinik kasi meron naman siyang supply, gumagana naman yung supply niya. Normal naman. So nung chinik natin yung mga diode dito, okay naman siya. Nakikita nyo. Yan, okay naman. So sabi ko, kung hindi sira yung diode, baka sira itong capacitor or itong pinaka-drive IC mismo. So nagbaka sakali ako dito sa capacitor muna. So bali hindi pa to na-repair yung board na to, kaya una tayo naka-repair sa board na to. So tinanggal natin dito yung capacitor. So, kadalasan kasi, based on my experience, kadalasan dito yan pag hindi gumagalaw. So, pwede din yung drive. So, IC yung drive na ginamit dito. So, ito yung, ano niya, capacitor niya na 470 UF 25 volts. So, try nga natin, testingin natin. So, set ko lang to sa, sa capacitance para malaman natin. Nung pag-check ko nito, so, ang lumabas, yan, tingnan nyo, nanofarad na siya. So ibig sabihin wala pa siyang microfarad. So ibig sabihin talagang sira na to. So hindi na talaga makapagana. So chinik ko pa tong isa. So inisip ko baka hindi tinamaan yung drive nito. Yan, pag check ko ng isa, yan, chinik ko, wala naman masyadong kilawang siya. So baka hindi lang talagang gumagana itong mga capacitor, kaya hindi umiikot masyado yung servo, kaya over voltage. So check nga natin ito. Itong pag check ko rin nito, yan, kita nyo, open. Yan, open. Talagang totally wala siya. So ibig sabihin itong dalawang capacitor ay may tama na. So tingnan natin. So pinalitan natin dito yung dalawang capacitor para malaman ko kung dito lang ba talaga yung sira. So may problema pang iba. Bali kumuha muna ako ng capacitor dyan mga ka-G lovers. So papromote muna ng video natin. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ng video. So bali ito na, nakakuha na tayo ng pampalit for 70 UF 25 volts. Tapos yung isa, so check nga natin. Yan, tingnan nyo ha. Yan, nag UF na siya, 494 UF, good. So ito naman isa, yan, nag UF na rin siya, 233. So bali 220 to.
dapat 220. So sobrado pa siya. So ibig sabihin okay pa yung capacitor, mataas pa yung value niya. So try natin palitan, tapos testingin natin mga ka-G-lovers. So medyo may tama pa nga konti yung ano nito, yung moto ay yung transformer, kasi meron siyang konting mga carbon. So inalis ko na lang yan dyan pagkatapos ko mapagana to. So kiniskisan natin, alisin yung carbon, nilinisan ko yan para wala siyang carbon. Palitan ko lang muna to, mapagana ko lang muna to mga ka-G-lovers. Tingnan natin. Okay. So palitan natin. Pag umikot na to o gumana na yung servo niya, ibig sabihin sa capacitor lang talaga, hindi nabot yung drive IC niya. So bali sabi ng may-ari na kakasira na to ng gamit kasi yung taas niya over voltage siya. Bali mabigat to mga ka-G-lovers, itong AVR na to. So medyo nahirapan niya kung ilagay dito sa mesa ko kasi ang bigat. Mga siguro mahirap magtansya kung ilang kilo. Mahina ako sa mga ganyan pagtansya. Pero mga 39, 40, so mga ganon siguro, o hindi siguro mga 25. Basta mabigat siya mga ka-G-lovers, itong AVR na to. Okay, so ang kinagandahan ng kanon na to, ng AVR na to, may dalawa siyang transformer, yung toroidal at itong EI core. Siguro itong EI core para sa 110 siguro to, yung ano para sa 220. Step up, step down. So, nilinisan lang natin siya mga ka-G-lovers. Okay. Tapos magta-try tayo, magti-testing tayo. Ano sir? Hindi final man ako. Kabot-kabot lang po rin ba? So, calibrate na lang natin to pag hindi siya calibrate. So, titingnan natin. Okay, nakikabit na natin. So, try nga natin. Yan. So, plug-in ko lang siya mga ka-G-lovers. And off natin. Tapos on natin. Yan, kita nyo, 220 na siya. Pero hindi pa natin kung alam kung 220 talaga. Pero gumalaw na yung ano niya, motor, servo. Yan, tingnan nyo, gumagalaw-galaw na siya. Dahil kapag ang power, pumitig sa power up na eh. Yan, kita nyo. So, dito lang yung pala yung problema niya sa may capacitor. So, aalisan ko na lang niya ng carbon. Medyo may carbon kasi yung transformer niyan. So, next natin ay tingnan natin yung voltage nito. Yan. Para makalibrate naman natin. So, dapat mga nasa 219, 220, 221 sa mga ganon. 215. So, pwede na rin to, pero taasan ko pa rin siya. Para sakto sa ano natin ng 220, 21 sa mga ganon, 230. So madali lang naman to. Hanapin ko lang yung pang pihit natin. So nakita nyo dyan yung adjustment dyan, trimmer. Yun lang yung a-adjustin natin. So, sandali lang mga ka-G-lovers, kinuha ko dyan yung pang pihit. Sa ano yan? Anong amplifier? Okay? Ayaw, 1266. So, tingnan nyo ha. Adjustin lang natin to. Sadit lang yan. Tapos test natin mamaya. Ang 1266, sadit lang. Yan, kita nyo gumagalaw yung servo.
pag-adjust natin. Tapos tingnan natin sa voltmeter, mga nasa 220 na yata siya. So mga ganon. So try nga natin. Kanina 215. Ngayon 221. So okay na to. 220 o 221, okay na yan. So sana meron naman kayong natutunan sa simpleng tutorial natin ito kung paano siya ayusin. So aalisan ko na lang to ng carbon, okay na to. Linisan ko na lang siya. So okay na to. Yan. So pwede na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much.